Good day. Today, I'm sharing a normal day in my life. Come along with me. And nakatapos na rin pala kami ni Mama sa pagtatahi ng notebooks. That's why we finally have time for other chores again. Tulad nila ng paglalaba at paglilinis ng bahay. And today, ako ang nagluto ng aming ulam. Hindi naman ako magaling magluto. Madalas lang talaga ako manood ng mga cooking contents. Kaya, ayan, natututo ko ng mga recipes. And of course, hindi mawawala sa everyday routine ko ang pagsusulat ng chapters sa novel ko. Kahit 500 words lang a day or even shorter scenes lang ay pinipilit ko talaga makapagsulat everyday. In this video, I'm gonna show you my normal day. And laba day pala din namin ngayon. It's just a simple day and always thankful to our Lord that He always given us light and hope in our life. Tama ba yung grammar? O basta tama na yun? Char! Yun guys, kain tayo. Nagluto ko ng manok, adobong manok for our lunch. Maalat lang siya. Hindi ako magaling magluto. Ano lang to? Chamba-chamba. Meron din pala dito. Meron din bagoong. Meron din ng kapitbahay. Masarap. Maasim nga lang. Kasi may kamyas. Pero masarap siya. Yun, tapos na akong kumain. and it's time para naman maglaba. Hey guys! Tapos na akong maglaba. And si Mama na yung ang tag dito, magsasampay. Ida-dryer niya and isasampay niya. Siya na yung magsasampay and siya na yung magda-dryer and magsasampay and ayan, hugasan. Maghugas naman ako ng mga plato pero papahinga muna ako. Kasi napagod pa ako. Hey guys, ayan, hindi pa ako naliligo and hindi pa ako naghuhugas ng plato. Hindi pa ako naghuhugas ng plato kasi manonood muna ako ng Born to Shine and etong buhok ay bababad ko muna sa sa conditioner para nilagyan ko rin siya ng oil para rin siya magbuhag-hag kasi naubusan na ako ng yung mga nilalagay ko sa buhok. Kaya ayan, geto na lang muna. Geto na rin ang ginagawa ko talaga para hindi siya masyadong mag-frizzy and mag-dry. Sumikat ka na. Ayun, Born to Shine na. Tapusin ko lang yan, tapos tsaka ako maliligo. Nakaligo na ang person. May susulat na ako ngayon, yung mga mga English words. Kasi syempre, nag-aaral ako nagpo-practice ko mag-English para naman matuto tayo, diba? Hey guys! Ayan. Tapos na ako sa mga gawain for today. And ayan. Nagsulat lang din ako ng konting English words. Saglit lang yun. Yung mga sinesearch kong mga English words na ginagamit ko sa aking pagsusulat ng novel. Kanina nga nag-revise ako ng novel ko na sinusulat sa Wattpad. Kasi hindi ko satisfied dun sa last chapter na natapos ko. Kaya ayun, nirevise ko siya kaninang umaga bago ko maglaba. Na-revise ko na yung chapter na yon. And hindi pa siya tapos actually. Mamaya tatapusin ko yung pag-revise and then mag-proceed ako sa another chapter. Parang na lang yon. Last 3 or 4 chapters. Hindi ko pa siya pinopost sa Wattpad kasi gusto ko pa siyang revise na paisa-isa, paunti-unti. Unti-untiin lang natin. Unti-untiin ko lang yung pag-revise kasi hindi pa ako ganun hindi pa ako ganun ka satisfied sa
Although yung mga scenes, yung mga important details or yung mga lessons na gusto kong iparating sa story ay nahit naman niya. Nahit ko naman doon sa story na yun, isulat ko naman. Pero yung, kumbaga parang may mga scenes lang yata akong medyo babaguhin. Pero hindi na yun lahat. Revise na lang yun. And pag natapos ay ipopost ko. Ano yun na aking vlog kasi wala yung ilaw. Nawala yung ilaw, hindi ko alam kung nasaan. Ginarge ko lang yun, and then nung pinaano ko lang kay mama kasi nailigo ko nun. Ayun, nilapag lang naman daw niya yun, pero ayun yan, hindi na nga mahanap. Ewan ko nasa na. Hinanap na namin dito sa buong bahay, napakalit na naman ang bahay namin, ewan ko ba't hindi nakita.